sa pagiging sharpshooter ni Brandon ay nailigtas niya ang isa sa pinakamayamang negosyante sa mundo, si Don Sebastian. Muntik nang makidnap ang matanda at sakto namang nasa akto ang binata. Hindi siya nagatubili na tulungan ang kawawang Don. Dahil sa tuwa ng Don ay binigyan niya ng pabuya ang binata. Isang napakalaking halaga ng pera kung saan naging daan upang umasenso ang buhay ni Brandon. Ngunit labis na galit naman ang nararamdaman ni Francine. Si Francine ang nag-iisang kapamilya ng Don. Nagalit siya kay Brandon dahil para sa kanya ay manggagamit ang lalaki. Ginamit nito ang pagkakataon upang mas mapabilis ang kaniyang pag-asenso. Ngunit hindi may pagkakaila ng dalaga na attracted siya sa lalaki. Unang kita pa lang nila ay nahalikan na siya nito. At ang halik na yon ay hindi na umalis sa sistema ng dalaga. Bunso sa tatlong magkakapatid si Brandon. May sariling pamilya na ang kaniyang dalawang kapatid, kaya siya na lang ang nasa poder ng kaniyang ina. Puro may kaya ang napangasawa ng kaniyang dalawang kapatid, pero hindi man lang nagawan ng sariling bahay ang magulang nila. Kaya naisip ng binata na kapag may pera na siya, ay paggagawa niya ng bahay ang nag-iisang ina. Ganyan niya ito kamahal. Ma, aalis na po ko. May training ako ngayon. Paalam ni Brandon sa kanyang inang si Celeste. Training na naman anak. Ang alam ko ay bihasa ka na. Sharpshooter na nga ang tawag sa iyo dito sa atin eh. Ngiting sagot ng ginang. Tumawa naman si Brandon sa narinig. Mama, masaya ako makatulong sa mga kapulisan. Kaya pagbubutihin ko pa upang hindi ako makayari ng titirahin. Alam mo namang wala sa bokabularyo ko ma ang kumitil ng buhay. Ay susangan ako talaga. Napaka-humble. Sagot na lang ng matandang ginang. Ganoon palagi ang life cycle ni Brandon. Nasa training field siya araw ng Lunes hanggang Biyernes. May lisensya naman ang baril na kanyang dala at pwede niya itong gamitin kung kinakailangan. Masayang umalis ng bahay ang lalaki. Nakikita pa niya ang lungkot ng mukha ng kanyang ina. Alam ng binata na namimiss na naman siya nito. Hindi malang kasi dumalaw ang kanyang dalawang kapatid. Nag-iisa na muli ang matanda. Matapos ang araw na yun ay nagkisakay lamang si Brandon sa sasakyan ng kanyang kaibigan. Pagdating ay nakita ng binata na nagdidilig ang kanyang ina ng halaman nito. Masayang yumakap ang binata sa ginang. Hapon na mama, bakit hindi kayo nagpapahinga? Ay nako anak, ikaw pala. Wala akong magawa sa kabuong araw ako nakahiga lamang. Ngayon lang ako lumabas ng bahay. Hayaan mo mama, kapag mayaman na ako ay hindi ka na mag-iisa. Talaga anak? Buong galak na tanong ng ginang. Oo mama, kaso may problema pa sa ngayon. Anong problema Brandon? May sakit ka pa? Buong pag-aalala na tanong nito. Tumawa naman ang binata sa naging reaksyon ng ina. Mama, huwag kang OA. Ang problema ko sa ngayon ay pera. Kaya hindi ko pa may bibigay ang nais kong ibigay sa iyo. Ay naku bata ka. Ang importante ay malusog ka. At nakauwi ka dito na walang galos. Naku, bakit kasi dyan ka sa baril na hilig May mga pulis naman dyan para gawin ang trabaho nila. Hindi na lang pinatulan ng binata ang hinaing ng ina. Alam niya kasi na ayaw nito ang trabaho niya. Mabilis lumipas araw at Biyernes na. Pauwi na si Brandon sa kanilang bahay kasama ang kaniyang kaibigan dahil nakikisakay lamang siya. Hindi na malaya ng dalawa ang kapahamakan na nasa daan. Biglang napapreno ang lalaki dahil may engkwentro sa unahan. Brandon, huwag na tayong lumabas. Aalis din tayo dito kapag madukot na nila ang matanda. Takot na wika ng kaibigan ni Brandon. Dito ka lang tol. Kung ikaw walang gagawin, kundi ang manood, iba ako. Huwag kang aalis dyan. Sagot ni Brandon sa kakinasa ang lisensyadong baril. Hindi nag-atubiling tumulong si Brandon sa matanda. Kahit pa marami nakapalibot ng mga armadong lalaki sa matanda na pilit pinapasok sa isang van. Luma ang sasakyan ng matanda kaya nagtataka si Brandon kung bakit ito balak kidnapin ng mga kalalakihan.
Mabilis ang naging aksyon ni Brandon. Tinira niya ang mga gulong na sasakyan at ang mga binti ng lalaki. Tinira na rin ni Brandon ang bisig ng mga ito upang hindi na makalaban. Mabilis na tumawag ng pulis si Brandon at nalaman niyang mga most wanted pala ang mga nakaengkwentro niya. Grabe ang pinamalas mo, iho. Nakakabilib ka. Hindi ko inakala na may liligtas mo ako sa 5 armadong yun. At parehas pa ang agwat ng tama mo sa mga binti at braso nila. Salamat, iho. Maraming salamat. Walang tigil na wika ng matanda. Walang anuman po yun, sir. Masaya ho akong makatulong sa inyo. Nasa peligro ang buhay ninyo at sakto namang nasa akto ako. Kaya walang anuman po. Humble na sagot ng binata. Ay hindi, ako si Don Sebastian. Mukhang kilala ako ng mga kumidnap sa akin. Low profile lang kami ng pamangkin ko pero nakuha pa nila akong pag-interesan. Pumunta ka sa bahay ko mamayang gabi. Maghihintay ako. May ibibigay rin akong pabuya sa'yo. Masayang wika ng matanda na halos yumakap na kay Brandon. Natawa naman si Brandon. Pupunta po ako doon, Sebastian, pero hindi ko po matatanggap ang mga pabuya ninyo. Hindi ho ako nagpapabayad ng serbisyo ko sa mga nangangailangan. Ay hindi, iho. Basta hintayin kita doon. Hindi kita babayaran, okay? Magbibigay lang ako ng konting halaga ng pera. Ano nga pala ang pangalan mo? Brandon ho. Naintindihan na kagad ni Brandon ang matanda at hindi na lang siya nakipagtalo pa dito. Nanalang niya ang mga kidnapper na dadalhin na sa ospital upang doon gamutin ang mga tama ng bala. Hindi na bago kay Brandon ang ganoong pangyayari, kaya sanay na siya. Mabilis kumalat ang balita at naging OA na naman ang reaksyon ng kanyang ina. Ano na lang ang gagawin ko kung napuruhan ka ha, Brandon? Swerte ka na lang dahil mas mabilis ang kamay mo kaysa sa kanila. Umiiyak na wika ng ginang. Niyakap na lang ito ng lalaki. Matulog ka na, mama. Inibitahan ako ng Don sa kanilang bahay. Doon ulit ako kakain. Pero kakainin ko muna ang mga niluto mo. Paglalambing na lang ni Brandon sa kanyang ina. Samantalang si Don Sebastian naman ay walang tigil sa pagsasalita sa harap ng kanyang nag-iisang pamangkin, kay Francine. Grabe iha, kitang-kita ko kung paano niya kinalapit ang dala niyang baril upang mailigtas ako. Hindi nga ako natakot kasi may tiwala ko sa kanya. Wika ng 86 years old na matanda. Tito, hindi pa rin tama ang ginawa niya. Paano kung hindi siya marunong? Di may possibility na mapahamak ka. Paano kung ginawa ka niyang panangga sa mga lalaki? My God! Hindi ko kayang mawala ka sa akin, Tito. Wala na nga ang parents ko. I'd rather pay ransom money. Masiguro ko lang ang kaligtasan mo. Iha, like I've said, magaling siyang sharpshooter. Same angle at grabe iha until now, amazed pa rin ako. Umiling na lang ang dalaga. Binigyan na niya ng gamot ang matanda. Still, I don't like him. Sige na at magpahinga ka na. I invited him for a dinner, iha. Kaya andito na siya any moment. Binigyan ko siya ng exact address natin. You what, Tito? Baka sa ginawa mo ay mapahamak tayo. You know how rich you are at binigay mo pa pala ang address mo? Di hindi na tayo matatawag na low-key niyan. Chill, Francine. Para ka namang walang tiwala sa taste ko. Alam ko kung bakit ganyan ang reaksyon mo. Habang tumatagal ay nagiging katulad ka na rin sa akin. Huwag mong kalimutan ang magpakatao, iha. Yan ang wala sa akin. Isang malalim na buntong hininga na lang ang pinakawalan ng dalaga. Stress lang siya dahil sa papalubog na negosyo ng kanyang tito. Mula kasi nang magretiro ang matanda ay kay Francine niya ipinasa lahat. At ngayon nga ay nasa krisis ito. Sorry, tito. Sige, hintayin na lang natin siya. Sagot na lang ng dalaga. Good. May I ask kung ano na ang status ng kumpanya natin? Kumusta ang planta? Okay pa rin ba ang tubuhan natin? How about yung mga hype natin? May nabibenta pa rin tayo sa ibang bansa? Sunod-sunod na tanong ng Don. Lihim namang kinabahan ng dalaga sa sunod-sunod na tanong ng Don. Pilit na ngumingiti si Francine upang itago ang kaba. Ayaw niyong malaman ng kanyang tito ang tunay na estado ng kanilang negosyo. Lihim naman kinakabahan ng dalaga sa sunod-sunod na tanong ng Don.
Pilit nang umiti si Francine upang itago ang kaba. Ayaw niyang malaman ng kanyang tito ang tunay na estado ng kanilang negosyo. Tiyak may stress lamang ang matanda at maglalabas na naman ito ng pera para tulungan siya. Doing good, tito. May kunting problema pero kaya ko pa na ma-resolbahin. Di naman ang malapad ang matanda. Happy to hear that. Para sa'yo rin naman yan, iha. Pero wag mong kalimutang pagbigyan ng sarili mo. Huwag kang tumulad sa akin na walang pamilya dahil subsob sa trabaho. I'm here, tito. Hindi kita pababayaan. Sagot na lang ni Francine dahil nakikita niyang malungkot na muli ang Don. And I promise, hindi ako tutulad sa iyo. Nang sa gayon ay mabigyan pa kita ng apo. Kindat ng dalaga bago tumalikod paakyat ng mansyon. Tumawa na lang ang Don sa narinig. Hindi nagtagal ay dumating na sa mansyon ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Welcome to my humble home, Brandon. Masayang wika ng Don. Napanganga naman ang lalaki sa nakita. Grabe, ang laki ng bahay niyo, sir. At ang dami ng kumikinang nagamit. Kaya naman pala muntik ka ng makidnap. Halos walang preno na wika ng binata. Tumawa naman ang matanda. Tama ka, iho. Dahil ito sa pagpupursige kong yumaman. Pero may consequences ang lahat ng ito, Brandon. Wala akong pamilya. Nawala sa utak kong magkaroon ng asawa at mga anak. Siguro kung ibabalik ko lang ang panahon ay pagsasabayin ko na ang pag-aasawa at pagpapayaman. Nakadama naman ng lungkot si Brandon. Kitang-kita niya ang pangungulila ng matanda. Kung ganun ay nag-iisa kayo dito, sir? Hindi. Kasama ko ang nag-iisa kong pamangkin. Patay na ang magulang niya kaya kami na lang dalawa dito. Maya-maya ay makikita mo na siya. Siya ang nag-iisa kong kapamilya. Bumalik na muli ang pagkasigla ng matanda. Umiti naman si Brandon sa Don. Kapamilya pala kayo, sir. Hindi ka puso? Nalito naman ang matanda sa narinig. Ano yun, iho? Ay, wala kayo niyan dito. 2 TV station yan, sir. Sa ABS Kapamilya, sa GMA Kapuso. Napakamot naman sa ulo ang matanda. Di namin kilala ni Francine yan. SNN at Netflix kasi kami palagi. Pero hayaan mo at sasabihin ko yan sa kanya. Naku, hindi kayo magsisisi, sir. Dahil magaganda ang palabas dyan. Mahilig sa drama ang tulad natin. Tumawa na lang ang matanda at nag-usap pa sila ni Brandon ng kung ano-ano. Hindi naman nagtagal ay bumaba na ng kwarto ang dalagang si Francine. Hey there! Wika ng dalaga at agad naman napatingin ang dalawang lalaki sa kanya. Hindi naman napigilan ni Brandon na humanga sa babae. Oh my, she looks like a goddess to me. Bulong ng lalaki. Ang hindi alam ni Brandon ay ganoon rin pala ang babae sa kanya. He looks like a real Adam. Ang gwapo. Tili ng babae sa kanyang isipan. Oh, andito na pala ang one and only kong kapamilya. My dearest niece, Brandon. She's Francine. Anak siya ng kapatid kong lalaki. Andiha, siya si Brandon, ang lalaking nagligtas sa akin laban sa mga kidnapper. Masayang pakilala ng Don sa dalawa. Ang kilig na nararamdaman ni Francine ay napalitan muli ng inis nang maalala ang ginawa ng lalaki sa tiyuhin. Oh, ikaw pala itong pinagyayabang ni tito ko. Well, ang ginawa mo ay hindi ko nagustuhan. Diretsang wika ng babae. Nangunot naman ang noo ng lalaki. Kung kanina ay humanga siya sa ganda nito, ngayon ay sukang-suka na siya dahil sa pag-uugali nito. Excuse me? Tanging nasabi ni Brandon. Agad namang nakaramdam ang matanda, kaya pumagitna na siya. Kakain na tayo, tara na. Halina kayong dalawa, mabilis na wika ng Don. Kahit tumalikod na ang lalaki, ay binalikan niya pa rin ng tingin si Francine. At sakto namang nakita niya itong tumaas ang kilay. This woman. Sigaw ng isipan ni Brandon. Masayang nagsasalita ang matanda, habang mainit naman ang ulo ni Brandon at Francine. Hindi matanggap ng dalaga na madaling nakuha ng lalaki ang loob ng kanyang tiyuhin. Inis na inis rin ang lalaki kay Francine dahil sa pagiging ungrateful nito sa ginawa niya. Panay ang irap ng dalaga kay Brandon. Ang pangit talaga ng kalooban ng babaeng ito. Mamaya ka sa akin. Inis na wika ni Brandon sa kanyang sarili.
Hanggang matapos ang kanilang konting saluhan ay nag-excuse muna ang dalaga. Inirapan pang muli ng babae si Brandon bago ito umakyat ng bahay. Don't mind her. Hindi kasi yan sanay na may kausap akong iba. Wala kasi nung nag-retard ako, nasa bahay lang talaga ako buong araw. Wika ng Don nang makita ang ginawa ng kaniyang pamangkin. Pilit naman nang umiti ang binata. It's okay, sir. Hindi ko lang matanggap na parang galit pa sa akin ang pamangkin mo dahil sa ginawa kong pagtulong. Never mind her, iho. Here, regalo ko sa'yo. Dahil yan sa kabaitan mo sa akin. At hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako. Kahit may possibility na pwede kang mapahamak. Naglalapad ng ngiti ng Don bago binigay ang isang tseke. Nalula naman si Brandon sa nakita. Binasa niya ng paulit-ulit ang nakasulat sa isang papel. 5 million pesos? Totoo ba itong nakikita ko, sir? Halos himatayin na ang lalaki at nanginginig na siya sa kaba. Yes, iho. That's my gift to you. Hindi kita binabayaran, okay? Nasiyahan lang ako sa iyo, kaya gamitin mo yan sa tama. Treat yourself and of course, build an empire. Naku po, hindi ko ito matatanggap, sir. Masaya na ho akong makitang ligtas kayo. Pangarap ko pong yumaman pero hindi po sa ganitong paraan. Sagot ni Brandon at ibinigay muli sa matanda ang papel. I insist, iho. Mahihilingin naman ako sa iyo Kaya please, tanggapin mo na yan. Nalilito man si Brandon ay itinago na lang niya ang cheque. Ano po yan, sir? Malaki itong binigay mo sa akin na pera at tiyak mababago nito ang buhay naming mag-ina. Kaya kahit anong sabihin mo sa akin ay susundin ko. I'm glad, iho. Wala akong tunay na anak, walang pamilya. Tanging si Francine lang ang meron ako. Sana ay pagkatapos nito ay ituturing mo akong ama. You know, I am longing a son, iho. Nahihiyang wika ng matandang Don. Nalapad na napangiti ang binata. Niyakap niya ang matanda dahil alam niyang kailangan niyo ng Don. No problem po. Tatawagin ko po itong napakalaking utang na loob, sir. Call me Tito, Brandon. Ngayon pa lang ay masaya na ako. Kapag wala kang gagawin, visit me sometimes. Mag-golf tayo. Ngumiti naman ng malapad ang lalaki. Gusto na niyang tumalon sa tuwa pero pinigilan niya. Lalo pa at nakita na niyang muli ang napakagandang pamangkin ng Don. Agad nagsalubong ang kilay ng dalaga nang makita ang kasyahan sa mukha ng lalaki. I'm sure binigyan na yan ng pera ng tito. I don't care. Kuripot naman si tito kaya sure akong malaki ng 50,000. Bulong ng dalaga at umupong muli sa kaniyang upuan. So, iho, ako'y magpapahinga na. Francine, anak. Pakihatid sa labas itong panauhin natin. Brandon, visit me often, okay? Wika ng Don. Agad naman tumayo ang dalaga. Humalik pa si Francine sa matanda at nagmano naman si Brandon. Panay ang ngiti ng matanda habang dahan-dahan na umakyat ng hagdan. Nang mawala na sa mga mata ng dalawa ang matanda, ay saka pa bumalik ang mga bagsik na tinginan ng mga ito. Huwag mong seryosohin ang sinabi ng ninong. I'm sure makakalimutan ka rin niya. Strict ang wika ni Francine. Hindi ka ba tinuruan ng magandang asal ng mga magulang mo noon? Kasi feeling ko kulang ka niyan. Look at you. Almost perfect ka na, kaso ang pangit ng ugali mo. Maanghang na wika ni Brandon. Hindi siya sanay sa away, lalo pa at babae ang kalaban. Pero mukhang kailangan niyang lumaban sa harap niya. Oh, please, shut up, Mr. Shooter. Wala ka sa posisyon ng magulang ko para pangaralan ako. And besides, anong magagawa mo kung wala akong modo sa'yo? Talaga? Well, isa lang ang alam kong pwede kong gawin. Ang halikan ka. Galit na wika ni Brandon sa kakinabig ang dalaga. Bago pa man makareact si Francine, ay nahalikan siya ng binata. Dahil sa gulat ay parang tuod lamang ang dalaga habang hinahalikan ng binata. Hanggang sa matapos ang halik ay hindi pa rin kumurap si Francine. Nalito naman si Brandon. Lahat ng nahalikan yung babae ay nagbe-beg for more. Pero iba ang babaeng nasa harapan niya. Hindi man lang ito pumikit. Nalito naman si Brandon. Lahat ng nahalikan niyang babae ay nagbe-beg for more. Pero iba ang babaeng nasa harapan niya. Hindi man lang ito pumikit.
Ang sugwa mo hulikan. Ang papangit kasi nang lumalabas dyan sa bibig mo. Wika ng lalaki upang matabunan ang pagkahiya. Mabilis naman na natauhan ng dalaga. Mas masagawa ka. You're the worst kisser ever. Grabe ang pangit mong humalik. Galit na sagot ni Francine at iniwan na ang lalaki. Halos bumuga na ng apoy sa galit si Brandon. Kumalma lamang siya nang makapa sa bulsa ang papel na naglalaman ng napakalaking pera. Sa gabing iyon ay parehong hindi makatulog ang dalawa. Hindi makatulog si Francine dahil sa halik ng lalaki. Wala pa siya naging boyfriend dahil nakafocus siya sa kumpanya. At tama ang ilang kaibigan niya. Masarap pala talaga mahalikan ng isang lalaki. Gosh, he's a very good kisser. Parang nahalikan ko pa siya until now. Sabi ng dalaga habang hawak ang kanyang mga labi. Pero agad rin nawala ang kilig niya nang maisip ang ginawa ng lalaki. Ayoko sa mga lalaking walang initiative. Himutok ng dalaga. Hindi naman makatulog si Brandon dahil naiinis pa rin siya sa magandang pamangkin ng Don. Kung gaano kabait ang matanda ay ganoon naman kapangit ang ugali ng pamangkin. Mabilis dumaan ang araw at buwan ay mas naging malapit pa ang loob ni Don Sebastian kay Brandon. Halos 2 beses sa isang linggo dumalaw ang binata. Kung ano-ano lang ang pinag-uusapan nila. Nasabi mo na ba sa parents mo ang tungkol sa pera, iho? Tanong ng matanda. Hindi pa ho. Patutulugin ko muna sa bangko. Pero baka sa susunod na linggo ay kukunin ko na. May plano na kasi ako. Actually, noon pa yun. Talaga? Anong plano mo? Excited na tanong ni Don. Tumawa naman ng mahina ang lalaki. Pagagawan ko ng bahay ang mama, tito. Tapos ipapasyal ko siya sa ibang bansa. At kakausapin ko ang kaibigan kong may-ari ng isang negosyo. Makikipag-partner ako sa kanya. Gagawa rin ako ng sarili kong negosyo. Excited rin na sagot ng binata. Natuwa naman ang Don sa narinig. Bagay kayo ng pamangkin ko, iho. May taste kayo sa negosyo. Tiyak magkakasundo kayo. Umasim naman ang mukha ni Brandon sa narinig. Tito, dyan ho kayo nagkakamali. Mukhang hindi kami magkakasundo ng babaeng yun. Ang maldita eh. Wika ng binata na ikinatuwa ng Don. Kulang lang sa pansin ng pamangkin ko. Pero kapag maging kaibigan mo siya, ay makikilala mo rin siya ng husto. Tapik ng matanda kay Brandon. Lumipas ang araw ay mas naging busy na si Brandon at Francine. Stress na ang dalaga dahil kahit anong pagtitipid niya sa planta at iba pang expenses ay palubog na talaga siya. Kumusta iha? Tanong nandun isang gabi nang umuwi si Francine. Tito, bakit gising pa kayo? Late na ng gabi ah. Galing dito si Brandon, nagkwentuhan lang kami. Umasim naman ang mukha ng dalaga. Ilang araw na ba niyang hindi nakita ang lalaki? Mabuti naman at naiisipan niyang dumalaw sa iyo, tito. Akala ko kasi kapag matanggap na niya ang pera ay hindi na siya magpapakita sa iyo. Ismid ng wika ng dalaga. Tumawa naman ang matanda. Palagi niya akong dinadalaw, iha. Hindi lang kayo nagkita dahil masyado kang tutok sa negosyo. Late ka nang umuwi at maaga ka pang gumising. May problema ba? Nothing, tito. Anyway, magkano ho palang ibinigay mo sa so-called hero mo, tito? Maya-maya ay tanong ni Francine na nakalimutan niyang itanong sa matanda. Maliit lang, iha. Sakto lang para makapagsimula sila ng negosyo. Mga 50,000 ho? 5 million, iha. Sagot ng Don. Halos lumuwa naman ang mata ng dalaga sa narinig. Anong sabi ninyo? Tanong pa nito dahil sa pag-aakalang nabibili lamang siya. Iha, 5 million ang ibinigay ko kay Brandon. Masaya kong tinulungan niya ako at alam kong napasaya ko rin siya sa binigay ko. Ang lalaking iyon, tito? Why did you do that? Ang laki na binawas mo sa savings mo. My gosh, mas malaki pang ibinigay mo kaysa hihingin ng mga kidnapper kung sakaling nakidnap kayo. Naging hysterical na ang dalaga sa narinig. Francine, calm down. Matanda na ako para mag-isip pa sa pera. And besides, hindi ka maghihirap dahil ikaw naman ang tagapagmana ko. I love to help, you know that. Okay, ando na ako. Pero grabe naman ang 5 million dito.
Ang dami nang pwedeng isalba sa negosyo natin sa perang yun. Why? Nalulugi na ba tayo? Bigla namang natigilan ang dalaga. Hindi pa oras para malaman ng matanda ang totoo. No, tito. I mean, in the future po. My gosh, hihimatayin ako nito. Chill, anak. Pumasok ka na sa kwarto mo dahil sobrang laki na ng eye bags mo. Pinalawi ka ng Don. Galit na galit si Francine kay Brandon. Halos hindi siya makatulog sa gabing iyon dahil nadagdagan na naman ang rason niya upang magalit sa gwapong lalaki. Habang si Brandon naman ay nakapagsimula ng magtayo ng sariling bahay. Ipinangalan niya ito sa kanyang ina. Labis naman ang tuwa ng babae nang malamang mayaman na ang kanyang anak. Totoo anak? Ang Don na iniligtas mo ang nagbigay sa iyo ng ganoon kalaking pera? Oo mama, kaya mayaman na tayo. At tulad ng ipinangako ko sa iyo, isang bahay na nakapangalan mo at ipapasyal pa kita sa ibang bansa. Halos maglulundag sa tuwa ang ginang sa nalaman. Diyos ko, salamat anak, salamat. Ang hindi alam ng lalaki ay makikita ninyang muli ang babaeng nagpapagulo sa sistema niya, si Francine. Naglilinis si Brandon ng kanyang sariling sasakyan nang makitang paparating ang sasakyan ni Francine. Nakilala niya ito dahil nakita niya isang araw ang sasakyan ng dalaga. Tumaas ang kilay ni Brandon dahil tila galit ang babae. Padabog nitong isinarado ang pinto bago lumapit sa kanya. Isauli mo ang 3 milyon sa tito ko. Ang user mo talaga. Halos magbuga ng apoy si Francine. Wow, relax. Anong pinagsasabi mo, Miss Maganda pero masungit? Alam ko na kung magkano ang ibinigay sa iyo ng tito ko. Sobrang laki na ibinawas dito sa pera niya. Nasa krisis sa negosyo namin ngayon and I can't believe it na sa iyo pa naglabas ng pera ang tito. At sinamantala mo naman. Galit na rin si Brandon sa narinig, pero pinakalma niya ang sarili. Listen, Francine, will you? Hindi ako ganun na tao. Your tito trusted his money for me, at hindi ako gahaman na tao tulad ng iniisip mo. Ito ang tandaan mo, Francine. Ibabalik ko ang pera niyo sa lalong madaling panahon. Walang labis, walang kulang. Malamig na wika ng binata. Nag-aapoy naman sa galit ang dalaga. Bakit hindi na lang ngayon? Tatanggapin ko kahit hindi na ang buong 5 milyon ang ibalik mo. Just give it to me now. Umalis ka na. Nag-aaksya ka lang ng oras. Kung hindi ka alis, mapipilitan akong halikan ka muli. Pero sisiguraduhin kong magugustuhan mo na. Banta ni Brandon. Bigla namang nag-init ang pisngi ni Francine. Na-excite siya sa naisip. You wish. Tanging sagot ng dalaga at nagmamadaling pumasok sa kanyang sasakyan. Iling-iling na lang ang lalaki at tinawagan ng Don. She's here kanina, tito. Galit na galit. Gustong kunin ang pera mo. Pero hindi ko ibinigay dahil nakaplano na lahat ang dapat kong gawin dito. Isang malutong na tawa ang pinakawalan ng matanda. Hayaan mo na ang maganda kong pamangkin. Like I've said before, kulang yan sa pansin. Lambingin mo kasi para umamo. Come on, tito. Ang tigre ng babaeng yun. Hindi nga umipik ang matamis kong halik. Napatawa muli ang matanda. Oh dear, you guys made my day. Mabait yung Francine ko, iho. Try to look at her good side. Fine, tito. I'll go na po. Ang gamot ninyo, huwag ninyong kalimutan. Mabilis lumipas ang mga araw ay napasyal na ni Brandon ang kanyang pamilya sa Singapore. Masayang-masayang ina ni Brandon. Mabilis lumipas ang mga araw ay napasyal na ni Brandon ang kanyang pamilya sa Singapore. Masayang-masaya ang ina ni Brandon. Thank you, anak. Pangarap ko lang ito. Ngayon nagkatotoo na. Iyak ng ginang. Lahat gagawin ko, mama. Mapasaya lang kayo. Sagot ng lalaki. Mabilis lumipas ang panahon at nakatayo na ang malaking bahay ni Brandon para sa kanyang ina. May kasosyo na rin ang binata para sa negosyong balak niya. Mabilis ang naging pagyaman ng binatang si Brandon. Masayang-masaya ang Don sa kanyang nakita.
Ang hindi alam ng matanda ay kabaliktaran nito ang nangyari sa kanyang pamangkin na si Francine. Tuluyan ang bumagsak ang negosyo ng kanyang tito Sebastian. Nagtatanggal na rin ng tauhan ang dalaga para makatipid. Halos madaling araw na siyang umuwi sa mansyon dahil maraming nakatambak na trabaho sa planta. Kasalanan to ng Brandon na yun. Kung hindi lang sana siya nagmatigas, baka may sabal ko pa ang kumpanya. Oh God, paano ang mga tauhan ko? Huwag mo naman sana akong pabayaan. Mahinang iyak ng dalaga. Sinubukang muling kontakin ng dalaga ang binatang si Brandon. Hanggang kailan mo ba gagamitin ang pera ng tito ko, ha? Bungad ni Francine sa binata. Napabuntong hininga ang lalaki. Namimiss na niya ang dalaga, pero ganoon pa rin ito sa kanya. Masungit pa rin. Bakit ba atat na atat kang makuha ang pera? At huwag mong gamitin ang kumpanya ng tito mo dahil alam namin na wala sa krisis ang negosyo ng Don. Sa galit ng babae ay binalibag niya ang kanyang cellphone. Wala na siyang tulong dahil sa kakaintindi sa mga tauhan niya. Samantalang si Brandon naman ay nagagalit rin sa babae. Marami akong natulungan ng mga taong walang trabaho, kaya hindi ko pwedeng iatras ang plano. Sa nakalipas na araw at buwan ay tuloy-tuloy ang pag-asenso ni Brandon. Halos triple na ang bumalik sa kanyang 5 milyon na pera. Patuloy na binago ng Don ang buhay ng butihing si Brandon. Ngunit kabaliktaran ang nangyari kay Francine. Sobrang malas niya dahil hindi na niya nakayanan ang nangyari. Ayaw niya namang mangutang sa bangko dahil iyon ang turo sa kanya ng tito Sebastian. Huwag mangutang sa bangko dahil mas magiging komplikado ang lahat. Nasa kalagitnaan ng kalsada si Francine nang tumirik ang kanyang 5 taong gulang na sasakyan. Hindi na siya bumili ng bago dahil nagtitipid nga siya ng pera. Oh, come on, not now! Frustrated na wika ni Francine. Wala siyang saktong tulog at nasa gitna pa siya ng daan na siraan. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang kakilalang nagmamay-ari ng talyer. Pero nanlumo siya dahil busy raw ang lalaki. What a life! Nasabi ng dalaga at bumaba na ng sasakyan. Parating na siya nasisiraan ng sasakyan kaya nasa likuran lang niya ang mga gamit. Walang choice ang dalaga kundi ang gawin ang dapat gawin. Walang ibang tao sa paligid kaya wala siyang mahinga ng tulong. Wala namang ibang tao kaya pwede lang sigurong umiyak. Pagod na ako kaya iiyak ko muna ito. Wika ng dalaga. At sunod-sunod na nga ang patak ng kanyang luha. Sinamahan pa ng pawis niya sa katawan at noo. Nawawala na ang poise ng dalaga sa kanyang ginagawa pero sige pa rin siya. Gosh, ang hirap pala nito. Iyak ni Francine. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang makita ng binatang si Brandon. Is that Francine? Tanong ng lalaki sa kanyang sarili. Papauwi na ang lalaki galing sa training nang makita ang sasakyan ng dalaga. Mabilis na pumarada ang binata. Sakto namang bumuhos ang ulan at patuloy pa rin ang dalaga. Oh God, Francine! Baka magkasakit ka! Wika ni Brandon nang makababa na ng sasakyan. Hindi na rin nagatubiling kumuha ng payong si Brandon at sinuong na ang ulan. Umiiyak pa rin ang dalaga nang magtama ang kanilang mga mata. Para namang kinurot ang puso ng binata sa nakita. Ako na dyan. Get in the car. Baka mapano ka. Wika ni Brandon at pinawi sa kamay ng dalaga ang gamit pang kumpuni. Wala nang magawa si Francine dahil pagod na rin siya. Mentally and physically drained na ang dalaga. Nahihirapan sa pagkumpuni ang lalaki pero nagawa niya rin kaagad. Hindi pa ito totally fine kaya sa akin ka na muna sumakay. Tatawag na lang ako ng kakilala para kunin itong sasakyan mo. Tara na, ihahatid na kita sa inyo. Wika ni Brandon at niyakap ang dalaga. Hindi naman mapigilang umiyak ni Francine. Para ngayon lang siya nakadama ng kalinga. Tahan na,
Ganoon na ba ka-crisis ang kumpanya ninyo? At hindi ka na nagpapalit ng sasakyan? Tahan na. Nahihirapang wika ni Brandon. Ihatid mo na ako sa bahay. Sagot na lang ng babae. Kahit nasa biyahe sila ay nakatulog si Francine. Awang-awa naman ang binata sa kanyang minamahal. Ngayon ay inaamin na niya na mahal niya ang babae. Kahit sa kabila ng kasungitan nito ay umiibig pa rin siya. Hanggang sa pumarada na ang binata sa mansyon ng Tito Sebastian niya, ay tulog pa rin si Francine. Isang halik lang, mahal. Miss na kita eh. Bulong na lalaki at walang ano-ano ay hinalikan muli ang dalaga. Matapos ang matamis na halik na binigay ng binata, ay binuhat na nito ang tulog na si Francine. Anong nangyari? Tanong ng Don nang makita ang dalawa. Tumirik ang sasakyan ni Francine, Tito. Inayos ko na pero ipapacheck ko pa yon sa talyer. Nakatulog siya sa biyahe. Nakahinga naman ang maluwag ang matanda. Pagod na pagod kasi ang bata na yan. Halos subsub sa trabaho kaya nakakalimutan ng magpahinga. Nakadama naman ng lungkot ang lalaki. Nakatitiyak siyang walang alam ang Don sa nangyaring krisis sa sariling kumpanya nito. Hala sige, iakyat mo na ang dalaga ko. Mabilis na inakyat ng binata ang dalaga sa sariling kwarto nito. Tinignan pa muli ng binata si Francine bago umalis ng mansyon. Lumipas ang buong gabi na tulog ang dalaga, kaya 11:00 na ng umaga siya nagising. Mabigat ang kanyang pakiramdam dahil may sinat siya. Kumusta ka, iha? Tanong ng kanyang Tito Sebastian. Mabigat mo ang pakiramdam ko, Tito. Padalhan mo na lang ako ng pagkain at gamot dito. Sagot naman ng dalaga. Sige, magpahinga ka na. Padadala ko na lang dito ang mga kailangan mo. Iha, kung may problema ka, pwede mo sabihin sa akin. Nothing, Tito. Napagod lang talaga ako. Pilit na ang ngiti ng babae. Mas pipiliin ko pang suluhin ang problema, Tito, kesa malaman mo ito at pati ikaw ay ma-stress. Sa loob ng dalaga. Samantala si Brandon naman ay dumiretso na sa bangko matapos ang training niya sa kanyang sariling training field. Malaki ang kita ng lalaki sa kanyang isang negosyo. Malaki na rin ang kita niya sa sariling negosyo, kaya nakapagdesisyon siyang ibalik na ang pera sa Don. Pagkarating niya sa mansyon ng Don ay hindi niya nakita ang dalaga. Glad you came, iho. May sakit ang pamangkin ko. Sa tingin ko, ikaw lang ang makakausap nun. Ngiting wika ng matanda. Naulanan kasi kami kahapon, Tito. Kaya siguro nagkasakit. Isang malalim na hininga na lang ang pinakawalan ng Don. Tumatanda na ako, Brandon. Takot ako mawala sa mundo dahil mag-iisa na ang pamangkin ko. Ikaw lang ang kilala kong pwedeng pagkatiwalaan. Ayokong kahit saan at sino lang na lalaki ang makakasama niya. Ang totoo po niyan, Tito, mahal ko ang pamangkin mo. Kahit napakamaldita niya ay mahal pa rin siya ng puso ko. Hindi ko alam pero siya talaga ang sinisigaw ng puso ko. Nahihiya pang wika ni Brandon. Napangiti naman ng malapad ang Don. Alam kong sa simula pa lang ay magugustuhan mo ang dalaga ko. Sa ngayon ay masaya akong malaman ang saloobin mo. Salamat po, Tito. Puntahan ko muna si Francine sa taas. Paalam ng lalaki. Salamat po, Tito. Puntahan ko muna si Francine sa itaas. Paalam ng lalaki. Pitpit ng cash na pera ay pumasok na si Brandon sa silid ni Francine. Nakita niyang nakatayo lang ang dalaga at nakatanaw sa malayo. Okay ka na ba? Napatingin naman ang dalaga sa gawin ng binata. Ikaw ba ang nag-akyat sa akin dito? Huling naisip ko ay nasa sasakyan mo ako. Tipid ng ngiti ni Francine. Oo, tulog ka na kasi kaya hindi na kita ginising. Thank you. I owe you one. Tanging sagot ni Francine. No problem. Here. Malaki na ang kita sa dalawa kong negosyo.
It's time para ibalik ang 5 milyon ng tito mo. Bumili ka ng sasakyan at isalba mo ang kumpanyang pinaghirapan ng tito mo. Ngiting wika ni Brandon at inabot ang pera kay Francine. Dahil sa pagtataka ng dalaga ay hindi siya nakasagot hanggang sa makaalis na ang binata. Hinalikan pa siya sa noo niya bago ito umalis. Halos 1 oras nang nakatitig ang dalaga sa perang nasa harapan niya. Tag-1 milyon ang bugos nito. Saktong 5 bugos ang pera. Para namang binuhusan ng tubig ang dalaga at mabilis na nagbihis. Mukhang nawala bigla ang sinat niya sa katawan. Tito, umalis na ba si Brandon? Tanong ng dalaga nang makita ang tito niya sa sala. Nakabihis rin ito tulad niya. May lakad ata tayo ngayon, iha. Ngiting wika ng matanda. Sasamahan mo ako, tito. Puntahan natin si Brandon sa kanila. Nahihiyang wika ng babae. Malapad naman ang ngiti ng matanda. No problem. Tara na. Sabi ko na nga ba may lakad tayo kaya nagbihis na ako. Pili yung ngiti ng Don at nauna nang lumakad. Napailin na lang si Francine dahil alam niya ang ibig sabihin ng kanyang tiyuhin. Hindi naman nagtagal ay nakarating na sila sa bahay ni Brandon. Bakas ang kasiyahan sa mukha ng binata nang makita ang pababang si Francine at kasama pa ang tito nito. Mukhang may mamamanhikan, anak. Wika ng ina ni Brandon. Tumawa naman ang matandang Don Sebastian sa narinig. Kapwa naman nahiya ang dalawa sa narinig. Ipasyal niyo muna ako at mukhang may pag-uusapan ng mga bata. Ngiti-ngiti ng Don. Walang problema, Don. Ipapasyal kita sa kusina, sa likod ng bahay at sa mga hardin ko. Tawang-tawa ng ginang. Kapwa napahiya si Brandon at Francine sa nangyari, hanggang sa sila na lang dalawa ang naiwan sa labas ng bahay. Upo tayo? Gusto mo sa loob ng bahay? Tanong ni Brandon kay Francine. Dito na lang. Nahihiyang sagot ng dalaga. Sige, okay ka na ba? Hindi alam ng binata kung ano ang sasabihin, kaya kukumustahin na lang niya ang babae. I'm fine. Nakatulog ako ng maayos kagabi. Andito pala kami ng tito ko para ibalik itong perang binalik mo. Wika ni Francine sabay abot ng kumpol na pera. No, Francine. Ibabalik ko ang pera ninyo dahil may sariling pera na ako. At nakikita kong mas kailangan mo yan ngayon. Alam kong hindi alam ng tito ang krisis ng kumpanyang dinadala mo. Tama ka. Pero may alam pa naman akong way para isalba iyon. Just get your money back. Napatunayan mo sa akin na hindi ka masamang tao. Kahit pa noon ay alam ko na pero nagalit pa rin ako sa iyo. Sagot ni Francine. Ngumiti naman ang binata at lumapit sa dalaga. How about tanggapin ko ang pera na yan, pero magpapakasal ka sa akin? Tayong dalawa ang magdi-decide sa pera na yan. Ngiting wika ni Brandon. Halos hindi naman huminga ang dalaga sa narinig. I hope the feeling is mutual, Francine. Mahal na mahal kita mula noong makita kita sa mansyon ng tito mo. Oh my, totoo ba to? Mahal mo ko kahit pa ang sungit ko sa'yo? Halos hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. Tumawa naman ng mahina ang lalaki. Actually, nagalit ako sa'yo, yes. Pero naisip ko ang kasabihan ng matatanda. The more you hate, the more you love. Kaya siguro inis na inis ka sa akin dahil mahal mo ko? Kindat ng lalaki. Tumawa naman si Francine at siya na mismo ang humalik kay Brandon. Matapos ang isang mainit na halik ay kapwa hinihingal pa ang dalawa. Magpapakasal na tayo, Francine. Bulong ng lalaki. Yes, pakakasalan kita dahil mahal kita. Sagot naman ng babae. May narinig naman silang impit na kilig na nakatago sa likod ng pintuan. Lihim naman na napa-roll eyes ang dalawa.
Okay guys, pwede na kayong lumabas dyan. Wika ni Francine. Para namang nabisto ng mga bata ang dalawang matanda. Tumawa na lang si Francine at Brandon sa nangyari. Mabilis nilang napagpasyahan ang kasal. Isang simpleng wedding lamang ang hinanda ng pamilya. Dahil sa 5 milyong pera ay naibalik na muli ang takbo ng planta. Mas naging masayang dalaga dahil nakakatulog na siya ng mahimbing kasama si Brandon. The end.